Agad si Elias napatingin sa pinagmulan ng tinig. Marahan niyang binaba ang kamay ng kanyang misis. Agad siyang tumayo at tumakbang papalapit sa pinto ng silid kung saan naroon ang bagong dating na si Justin. Justin, what's the news? Ginawa mo ba yung utos ko? Nagawa niya bang matuntun kung saan nila dinala ang mga bata? Gumuhit ang lungkot sa mata ng kanyang tauhan. Pasensya na, boss. Pero sa ngayon hindi pa, boss. Pero ginagawa ng mga tauhan na makakain nila. Napabuga naman ang hangin si Elias. Pakiramdam niya'y lalang bumigat ang pasan niyang problema. Pero nakilala namin ang laking kumuha ng kambal, boss. Mabilis bumalik ang titig niya sa kanyang mga tauhan. Who are they? Naparanok si Justin bago sumagot. Mga tauhan sila ni Gian Alvaro. Di naiwasan ni Elias na mapakunot noo. But Gian is already dead. So ano, pinaghihiganti siya ng mga tao niya? Paano kung di pa pala siya patay, boss? Di lumabas sa balita ang pagkamatay niya. Nawala ng pinuno ang Black Cult, boss, pero hindi na yun ibilita sa ibang mafia. Tila nanuyo ang lalamunan ni Elias. May punto ang tauhan niyang si Justin. Isang malaking organisasyon ang Black Cult. Sa pagkamatay ng pinunong si Gian, nakapagtataka na hindi umugong ang balita tungkol doon. Napanunok si Elias, malaki ang posibilidad na buhay pa si Gian Alvaro. Ngunit kahit anong klaseng paghihiganti ang gawin ng kampo nito, o kahit ni Gian pa mismo ay kaya niyang harapin, pero ibang usapan kung madadamay ang kanyang mag-iina. Ayaw man niyang aminin, ngunit si Glyza at ang kanyang mga anak ang kahinaan niya. Nasanay siyang parte sila ng buhay niya at di niya kakayaning mawala ang mag-iina. Lalong di niya mapapatawad ang sarili kung mapapahamak ang mga to dahil sa kanya, dahil sa pagiging pinuno niya ng Red Majesty. Wala pa namang ebidensya na buhay nga sa Gian, boss. Ewan ko, baka nagiging praning lamang ako. Then we have to confirm it para alam natin paano tayo kikilos. Napakuyom si Elias ng kamao. Kailangan niya magkaroon ng lakas ng loob. Di siya papayag na maulit ang nangyari noon. Di siya mawawalan ulit ng mahal sa buhay. Muli siyang napatitig kay Justin. Pakilusin mo ang mga tauhan ng Red Majesty, Justin. Kailangan na maibalik sa akin ang buhay ang mga anak ko. We also need to triple the security of the mansion. Magtalaga ka rin na magbabantay kay Daddy at sa mga Villanueva. Gusto kong masigurong walang kahit sino man sa pamilya kong mapapahamak. Umigting ang panga ni Elias. Nawala ang emosyon sa mata niya at gumuhit ang tapang. Matapos yun, saka siya nagpatuloy sa pagsasalita. Wala akong pakialam kung masali ang mafia sa gulong to. Gagawin ko lahat para sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga anak ko. Bago pa makaimik si Justin, nakuha ng atensyon nila ang pagtawag mula sa loob ng silid. Elias! Namamaos ang tinig ni Glyza, ngunit malinaw yon sa pandinig ni Elias. Pakiramdam nga niya tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Kahit di niya lingunin na may-ari ng tinig, nakakasiguro siyang yon ay walang iba, kundi si Glyza. Naparanok si Elias pero tila lalong tinambol ang puso niya sa sunod na winika ng may bahay. What did you say, Elias? Did you just say mafia? Glyza? God! Thanks God you're awake now. Mabilis tinawid ni Elias ang distansya nila ni Glyza. Agad ding kumilos ang kamay niya at masuyong humawak sa pisngi ng kanyang misis. How are you feeling? May masakit ba? Kitang-kitang pag-aalala sa mga mata ni Elias. Hindi ka ba nahihilo? Kumilos ang kamay ni Glyza at tumawak sa kanang kamay ng mister. Bagya iyong pinisel. Ayos nang ako. Marahan niyang binaba ang kamay ni Elias na nakahawak sa pisngi. But I'm asking you, ano yung sinabi mo kanina? Di naman napigil ni Elias na mapanunok, lalo sa kasunod na tanong ng kanyang misis. Did you just say mafia? Gumuhit ang alanganing ngiti sa mukha ng lalaki. Gayon pa man, di niya napigil ang pagdabas ng butil ng pawis sa kanyang noo. Mafia? Why should I mention such thing? Patawarin siya ng kanyang misis. Ngunit di pa siya handang sabihin ang lihim niya rito. Kapag nalaman nitong siyang ugat kung ba't nawala ang mga bata, tiyak, hindi siya nito mapapatawad. Napatikim naman si Justin na nasa pintuan ng silid. Naging dahilan yon para mapatingin si Glyza sa gawi kung saan to naroon. Baka po na mali ka lang ng dinig, ma'am. Singit niya sa usapan ng kanyang amo. Hopya po yun, ma'am. Opo, hopya po yung pinag-uusapan namin. Tinatanong ni boss kung gusto namin ng meriendang hopya. Ganun ba? Tila wala namang ganang wika ni Glyza. Di rin niya naitago ang kanyang pagbuntong hininga. Napakamat naman sa kanyang batok ang tauhan. Ikaw, ma'am, gusto mo ba ng hopya? Nakaguhit ang alanganing ngiti sa labi nito.
Marahan din naman na umiling si Glyza. Sandali namang bumaling si Elias kay Justin at binigyan ng tauhan ng tingin na tila ba nagpapasalamat. Tayang tango naman na isukli ng lalaki. Boss, ma'am, mauna na po ako. May kailangan pa po akong asikasuhin? Magalang na pagpapaalam niya sa dalawa. Sandali naman siyang tinitigan ni Glyza. Nang tangudan siya ni Elias ay sandali siyang sumunod bilang tanda ng paggalang. Napatikim naman si Elias. Nang tuluyan makaalis ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan. Nagugutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Marahan namang umiling si Glyza. Hindi ako nagugutom. Matamlay niyang turan, ngunit ang totoo'y walang ganang siyang kumain. May update na ba sa mga bata? Gumuhit naman ang lungkot sa mata ng kanyang mister. I'm sorry pero hanggang ngayon, wala pa rin. Di na nagawang matapos ni Elias ang kanyang sasabihin nang tumalikod ang kanyang misis. Mahina niyang tawag dito, kasabay ng pagsunod niya dito sa kanyang misis. Liza, di naman siya pinansin ng babae sa halip, nagpatuloy lamang ito sa paghalungkat ng drawer ko sa nilagay ang kanyang cellphone. Baka naman po pwedeng kumain ka muna. Kaninang umaga ka pa walang kain. Mamaya na. Tipid pa na sagot nito habang abala ito sa pagtipa sa kanyang cellphone. Ikukuha kita ng pagkain. Do you have any request? Di naman na nagawang sumagot pa ni Glyza nang tanggapin na nasa kabilang linya. Hello sir? Humakbang ito patungo sa balkonahe ng silid habang kausap ang pulis sa kabilang linya. Hindi pa raw natatapos ang pakikipag-usap ng babae. Tinawagan din itong security team ng subdivision para lang manghingi ng update. Hindi pa na natapos ang lahat dahil sunod tong kumausap ng secret agent para asikasuhin ang investigasyon sa nawawala nilang mga anak. Sandali niyang iniwan to para ikuha to ng pagkain. Nang bumalik siya ay tapos na sa pakikipagtawagan sa kanyang misis. Gayunpaman abala to sa pagtipa ng kanyang mobile phone. I prepared food. Kumain ka na muna please. Agad namang napabaling sa kanyang babae. Matamlay ang titig nito sa kanya. Wala akong gana. Marahan itong kinuha ni Elias ang mga kamay. Marahan din niya yung pinisil. Please, kahit konti lang. Puno ng pagsusumamo ang tinig ni Elias. Kitang-kita rin ang sinseridad sa mga mata niya. Ang mahalaga lang magkaroon ng laman ng tiyan mo kahit konting gatas lang. Baka mapano kayo ng baby natin. Gusto niya sanang idagdag, ngunit pinanatili lamang niya yon sa kanyang isip. Hindi niya alam kung paano niya nga ba sasabihin sa asawa ang magandang balita. May tamang pagkakataon para sa bagay na yon. Pakiramdam naman ni Glyza hinapos ang kanyang puso. Di niya naiwasang makonsensya sa ginawa niyang pag-ignora sa ipinapakitang sensibilidad ng kanyang mister. Huwag ka sana masyado mag-alala sa mga bata. Kumikilos sa mga tao ko. Meron din silang nakuha na info but they still need to verify it. Kumislap ang mga mata nito at tila anumang oras malalaglag na ang luha nito. Hindi ko lang maiwasan. Minsan nang nawala ang mga bata. Pasalamat ako dahil naibalik sila sa akin. Di yan napigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kitang-kitang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Nangako ko sa sarili ko noon na hindi na ito mauulit. Pero napailing siya habang patuloy pa rin sa pag-agos ng kanyang luha. Nangyari na naman. Kung meron mang dapat sisihin dito, ako yon. They are my kids and I should always keep an eye on them. Nawawala ngayon ng mga bata dahil may pagkukulang ako bilang ina. Marahan namang tinayo ni Elias ang pisngi ni Glyza. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo yun kasalanan. Hindi mo yun ginusto at walang may gusto sa nangyari. Tell me, maliligtas natin ang mga bata, di ba? Give me an assurance, Elias. Inaplos naman ni Elias sa magkabilang pisngi ng kanyang misis at masuyo niya tong tinitigan. Maliligtas sa mga bata at makakasama pa natin sila. Pangako, I will do everything to bring them back. Tila nabuhay ang pag-asa sa puso ni Glyza. Hindi niya napigil ang sariling mapayakap kay Elias. Panghahawakan ko ang pangakong yan, Elias. Marahan namang hinaplos ni Elias ang likod ni Glyza. Ngunit sa sandaling hindi matupad ang pangako at tumabas ang itinatagong sekreto, mapanghahawakan niya ba ang nadaramang pag-ibig sa puso? Lumipas ang 3 araw ngunit wala pa rin nangyayari. Pakiramdam ni Glyza kay tagal lumipas ang bawat oras. Bawat minuto hindi mapakali sa labis na kakaiisip sa kanyang mga anak.
Pati pagkain halos hindi niya na rin nga maalala. Mabuti na lamang at nasa kanyang tabi ang kanyang mister dahil na rin ramdam niya ang pag-alalay at pag-aalaga sa kanya ng kanyang mister. Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng lamesita gawa sa salamin. Automatiko siyang napatingin doon. Di ni Glyza maiwasang mapakunot noon na makita niya sa screen na isang unregistered number. Bagamat nag-aalangan, marahan niyang dinampot ang cellphone at tinanggap ang tawag. Hello? Glyza Escobar. Anang tilig na isang lalaki sa kabilang linya. Mahina to natawa bago nagpatuloy. Oh, I forgot. Isa ka na palang Villanueva ngayon. Di mawari ni Glyza, ngunit tila tinambol ang kanyang puso. Pakiramdam niya kilala niya ang tinig na yon. Sino ka? Di mo ba nakikilala ang boses ko, Han? Lalo lumakas ang kabog ng kanyang puso. Sa isang iglap nagkaroon sa Gian, Glyza ng hinuha kung sino nasa kabilang linya. Si Gian Alvaro, ngunit mabilis siyang napailing para iwaksi ang laman ng isipan. Imposibleng makausapan niya ang lalaki dahil patay na to. Di mo pa rin ba ako naaalala? How sad! I never thought that you will forget me that easily. Mahimigan ditong himig na tila nagtatampo. Pero bago pa makaimik si Glyza, narinig niya ang isang pamilyar na tinig na lalo nagpakabog ng kanyang dibdib. Mommy! Kahit di ni Glyza nakikita, natitiyak niyang tiliiyon ng kanyang anak na si Jiho. Pakiramdam niya para siyang sasabog. Hawak ng lalaking kausap niya ang kanyang mga anak. Sino ka? Bakit nasa iyong mga anak ko? Nang di umimik ang nasa kabilang linya, muli siya nagpatuloy. Anong kailangan mo? Pera ba? Sabihin mo kung magkano ibibigay ko. Handa ako ibigay kahit magkano basta ibalik mo lang sa akin ang mga bata. Di niya napigil ang sariling mapaluha. Narinig niya ang mahinang halakak na nasa kabilang linya. Pera? Hindi ko kailangan ng pera mo, Mrs. Villanueva. I have so much money. Mommy! Muli niyang narinig ang tila nagpapasaklolong tinig ng anak niyang sa Jiho. Jiho, anak? Di mapigil ni Glyza ang mapahigpit. Tumahimik ang bata ka. Kung ayaw mong mapaaga ang pagpatay ko sa'yo. Narinig niya ang galit na tinig ng lalaki. No, please, no. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Lalo siyang naluha. Ilayo niyo dito ang mga batang yan. Ibalik niyo sila sa kulungan nila. Narinig ni Glyza ang wika ng lalaki. Mga anak! Kung maaari niya lang puntahan ang kanyang mga anak, wala siyang sasayangin sandali. Kung sana lang may superpower siya, agad siyang tatungo sa kambal. Gusto mo bang makita ang mga anak mo, Glyza? Yes, please. Pakiramdam ni Glyza na buhayin siya ng loob sa tinura nito. Kung gusto mo silang makita, then magpakita ka sa akin. Pero ayokong malaman to ni Elias. Ikaw mag-isang pupunta sa akin, naiintindihan mo? Yes. Tumango siya kahit di nakikita ng kanyang kausap. At di mo rin to sasabihin sa mga polis kung ayaw mong mapaaga ang pagpatay ko sa mga anak mo? Pakiramdam ni Glyza, nanginig siya sa narinig. I promise hindi ko to sasabihin kahit kanino. Sabihin mo sa akin kung nasan ka, pupuntahan kita. Siguraduhin mo lang tutupad ka sa usapan, Glyza. Di mo magugustuhan pag nagalit ako. Mariing banta nito. Magtiwala ka. Di ako gagawa ng bagay na ikapapahamak ng mga anak ko. Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Tila ayaw maampat ang luha ng Glyza. Ilang sandali na lang makikita niya ng anak niya, gayunpaman, di na rin siya nakasisiguro sa maaari nilang kahinatnan. Lumabas ka muna ng bahay mo. Tumakas ka at lumayo dyan. Tatawagan kita mamaya para ipaalam kung saan tayo magkikita. Umawang ang labi niya para magsalita, ngunit natigil siya na marinig ang tinig ni Elias. Mine? Mabilis na binaba ni Glyza ang kanyang cellphone. Agad din niyang tiniyo ang kanyang luha. Sinong kausap mo? Wala. Agad siyang umiling. Si Daddy nang kamusta lang. Umiyak ka? Bakit ka umiiyak? May problema ba? May masakit ba? Galumuhit ang pag-aalala sa mga mata ni Elias. Mabilis namang umiling si Glyza. Wala to. You're crying. Hindi pwedeng wala lang yan. Muli namang nangilid ang kanyang luha. Naalala ko lang yung mga bata. Mahina namang napabuntungan nga si Elias. But don't worry, I'm just fine. Mabilis niyang saad sabay ng pagpahid niya sa kanyang luha. Pinilit niyang umiti matapos niyang matuyong luha sa kanyang pisngi. Pwede bang magpahinga na tayo? Gusto ko na lang idaan sa pagtulog ang nararamdaman ko. Masuyo siyang hinawakan ni Elias sa kanyang kamay. I'm sorry pero ikaw na lang munang matutulog. May importante lang akong lalakarin. Parang gusto ko ipagpaliban. It's okay.
Mabilis na saad ni Glyza bago pa nito matapos ang sasabihin. Kung importante yan, hindi kita pipigilan. Pakiramdam ni Glyza ang maayon sa kanyang pangyayari. Mas madali siya makakatakas sa mansyon kung aalis si Elias. Pero di ko yata kayang iwan ka ng ganyan. San ka ba pupunta? Tanong ni Glyza kasabay ng pag-alalay sa kanya ni Elias patungo sa kanilang kama. Well, sasama ko kina Justin sa paghanap sa mga bata. Napanunok si Glyza. Agad din siyang napatitig sa kanyang mister. Alam niyo ba kung nasan sila? Well, hindi pa, pero may listahan kami ng mga properties kung saan sila maaaring dinala. Pumunta ka. Tungkol yan sa mga bata. Huwag mo na lang ko intindihin, ayos lang talaga ako. Gumuhit ang pagtutol sa mukha ni Elias, ngunit marahang tinulak ni Glyza ang kamay nito. Sige na, pumunta ka. And bring home the good news, please. Napabuga naman ang hangin sa Elias. Alright, good night. Dinampian nito ng halik ang noo ni Glyza. Call me if you need anything. Masuyo siya nitong tinitigan kasabay ng pagkaplos ito sa kanyang balikat. Marahan namang tumango si Glyza. Sa kaibuturan niya na buong isang plano. Hihintayin na lang niyang makaalis si Elias at tatakas siya ng mansyon. Kung hindi nagawang iuwi ni Elias ang kanilang mga anak, siya nang gagawa ng paraan. She has a brave heart. Handa siyang gawin at harapin lahat para sa mga mahal niya sa buhay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.